Good day, awesome moms! Welcome to my YouTube channel. Here, I share the incredible journey of raising our daughter who has a medical condition. She was diagnosed with mild ASD. I created this channel to share with you the gradual recovery of our child. She undergoes therapy twice a week. Her therapy is speech therapy, and we are waiting for an available schedule for her occupational therapy. Every challenge we face is an opportunity for growth, and every smile is a testament to our strength and resilience. Join us as we navigate this path with hope, determination, and endless love. Together, we'll find inspiration in the everyday moments and celebrate the unique beauty of our story. So sa mga bago po na ka-awesome moms, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ASD. Disclaimer lang po, hindi po ako doktor o specialist tungkol sa condition na ito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang mga observations ko sa aking anak. So first, ano nga ba ang ASD? So ASD stands for Autism Spectrum Disorder. It is a developmental disorder that affects communication, behavior, and social interaction. It's a condition that affects how people communicate, behave, and interact with others. The word spectrum means it can show up in many different ways and can be mild or severe. So sa kondisyon ng aking anak, ito ay mild. Kasi sa in-upload kong video, sinabi ko doon na sa unang check-up niya ay hindi pa malaman ng kanyang developmental doctor kung ano ba talaga ang kalagayan niya. So, yun. So, sa second na check-up niya, doon na nalaman or na-observe ng doctor niya na meron pala siyang ASD, pero mild lang. So, people with ASD might find it hard to talk others. So, mahirap silang makipag-usap sa iba kasi mahirap silang i-voice out kung ano yung nasa loob po nila. Kung ano yung gusto nilang sabihin, hindi po nila masabi-sabi. Okay, do things the same way all the time. Be really focused on certain things. Everyone with ASD is different. So, the help they need can be very different too. So, depende po kasi kung anong klase yung condition niya, kung mild ba or severe, yun po. So, what are the early signs? So, ano nga ba ang mga early signs? So, first, communication difficulties. Ito yung little or no talking. Trouble making sentences or talking with others. Not answering when called by name by 12 months old. So ito yung yung na-observe ko po dati kay Gia, mga siguro 7 months, 10 months, basta yung mga stage na nila na kailangan na nilang dapat nakakapagsalita na sila ng mga words, nakakapag-blend na. Dati nakakapagsalita siya ng kahit hi, mga ganyan. Mama, dada. Tapos bigla na lang na-stop yung pagsasalita niya. So next, social interaction challenges. Okay? Ito naman ay not looking people in the eyes or avoiding eye contact. Not wanting to play with other kids or share interest. And hard time understanding or showing feelings. So, ito naman yung pag kinakausap mo siya, hindi siya nakikipag eye-to-eye contact. Tapos, kapag ihahalubilo mo siya sa mga ka-age niya or sa mga bata, ayaw niyang makipaglaro. Kunwari luto-lutuan, gusto niya siya lang. Ayaw niya yung may nakikialam sa nilalaro niya. Yun. Repetitive behaviors. Repeating movements like hand flapping, rocking, or spinning. Ito yung dati siya ay napaka-hyper kapag may mga time talaga na
ikot siya ng ikot, ikot ng ikot, walang kapaguran. Ganun siya. So, needing to follow strict routines or habits, ito yung meron siyang time management. Ito yung sinusunod niya talaga. Na, for example, kakain siya ng umaga, tapos, kung ano yung mga routine na susunod pa. Like, for example, sa school, kung ano yung first subject, second subject, third subject, yun. Yun talaga ang, kung ano yung routine niya, yun ay yung sinusunod niya, yung mga like, yung time management, ganun. Very strong interest in certain topics or objects. Ito naman yung sa kanya naman kay Gia, mahilig siya sa anatomy. Tapos araw-araw yan, nanonood siya pa, ulit-ulit niyang pinapanood yung mga anatomy movies. Memorize na nga niya yung mga linyahan doon kasi nga doon, parang addict na addict siya sa panonood ng mga anatomy. At dati rin, mahilig siya sa mga Hello Kitty. Pag nakakita siya ng Hello Kitty, talagang babantayan na niya yan. Yung parang, yung interest niya sa Hello Kitty talaga is, very strong yung interest niya doon. Kaya dati, marami siyang Hello Kitty na mga things. Sensory sensitivities, okay? Strong reactions to sounds, lights, textures, or smells. Ito yung sensitive siya sa loud noise, tapos sensitive din siya sa brightness ng mga ilaw, ganun. Strange responses to how things look, feel, smell, taste, or sound. Yun, ganun din yung sa sensitive siya sa loud noise or brightness. Meron yung mga sa mga kinakain. Tapos yung mga the way na, for example, may mga si Gia kasi dito sa bahay, 'di ba, babae siya. So sa age niya ngayon, masarap nga siyang suotan ng mga sexy, mga hindi naman totally sexy, pero mas gugustuhin pa niya yung mga t-shirts, yung mga loose t-shirts, yan. And then next, developmental delays. Slow to start talking or moving. Ito na yung condition niya, yung sa stuttering, at saka takot siya sa heights. So, losing skills they used to have or going backward. Ayun, kapag, nung baby siya, nakakapagsalita na siya, and then, bigla na lang nag-stop na magsalita. Tapos, more on, na lang siya, pointing objects, actions, yun ang ginagawa niya. So, lahat naman po itong mga early signs na nabanggit, hindi naman lahat sa isang bata, makikita mo sa kanya. Pero, kapag may isa sa mga dito or ilan sa mga early signs na nabanggit ko ay nakakitaan nyo na sa inyong mga anak o kaya mga pamangkin, ipa-check up nyo na po sila sa developmental doctors or developmental pediatrics. Yun. Para malaman ng doktor kung ano ba talagang kalagayan niya. At ang ASD naman, marami namang kategory yan. Kagaya kay Gia, siya ay nasa kategory ng speech and language impairment. So, nabanggit ko rin sa aking vlog na pumapasok siya sa regular school. Okay, yun lang. Thank you for your time in watching this vlog, and if you like it, don't forget to click like, share, and also subscribe for more updates on videos. Have a great day, and Jesus loves you.